Hindi ba pangako mo nung una, tiwala'y iingatan, baka naman sa susunod na habang buhay. Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong napakagandang kanta. Ang title pala nitong ituturo natin ngayon ay yung Sa Susunod na Habang Buhay by Ben and Ben. So napakaganda ng kanta na to mga ka-idol, no? Isa rin to sa mga gusto kong kanta. So dito muna tayo sa kanyang strumming pattern, okay? Yung strumming pattern natin is magiging dalawang klase, okay? Sa pag yung chords, merong open close parenthesis. Yung strum nyo is ganito. Down, down, up, up, down, 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 up. Okay? Ulitin ko lang ha. Pag yung chords nasa loob ng open close parenthesis, yung strum nyo, down, down, up, up, down, 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 up. Okay? So ganun siya. Pag yung chords naman is walang open close parenthesis, 2 times yung gagawin yung strumming natin. Okay? 2 beses. So halimbawa yung chords walang open close parenthesis, ganito yung strumming ninyo. Down, down, up, up, down, 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 up. Isa pa. Down, down, up, up, down, 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 up. Okay? So malinaw tayo dyan mga ka-idol, no? Sana naintindihan nyo kasi yung strumming na yan, papasok yan sa verse pati sa chorus. Okay? So, tandaan nyo talaga yan mga ka-idol para hindi kayo malito sa strum. Okay? So, proceed na mo. Dito muna tayo sa intro. Okay? Yung intro niya pala rito, tandaan nyo rin to kasi halos ito na rin yung kanyang verse. Okay? So, yung intro natin dito is G. Intro pa lang to So, yung G, first string, second string, fifth string, tsaka sixth string. Nalito ako dun Ayan, G. F sharp minor. So yung F sharp minor sa second fret na kabar, sa fourth fret naman for fifth string tsaka fourth string, okay? F sharp minor. Tapos E minor. So yung E minor fifth string lang naman tsaka fourth string, ayan. Tapos D. So yung D, first string to, second string to, third string naman to, okay? Ayan yung intro niya. So tandaan niyo yun mga ka-idol, okay? So, proceed na tayo dito sa kanyang verse 1. So, yung verse 1 niya rito, hiniwalay ko yung verse to mga ka-idol, pero halos same lang sila. May intindihan nyo mamaya kung bakit. Okay? So, yung verse 1 niya rito is G. So, naturo ko na yan sa intro, kaya hindi ko na ituturo, no? F sharp minor, E minor, tapos D. Okay, so same lang sila ng intro yung verse. Yung 4 na chords na yan, 2 times yung gagawin. Okay, pag nagawa nyo ng 2 times, pupunta kayo ng G na 5. 5 times nyo gagawin yung G. Okay, 5 times na G. Okay, so sasampulan ko kayo kasama yung intro para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. Okay, so ganito naman siya kapag kinantahan. So sasama natin yung intro, no, para may idea kayo kung paano siya i-introhan. So ganito siya. Tapos papasok yung verse. Okay? Papasok yung verse. So yung mga chords na pala yan mga ka-idol is nasa loob ng open close parenthesis yan. Nakalimutan ko lang sabihin. Sorry, pasensya na kayo. So may mga nasa loob ng open close parenthesis yung mga yan. Okay? So so i-intro, kakantahan ko na. So ganito siya. Kaya ka makayanan kahit ka na isa pa, kahit lungkot dumaraan, pag natuyo na ang luha. Tapos yung G na 5 times, parang nahihigad. Isa pa, ang iyong kandila.
wala, init ay wala. Tapos chorus, hindi ba pangako mo nung una. So papasok na doon yung chorus. So pagpasensya nyo mga idol kung putol-putol yung pagkanta natin, no? May sipon kasi ako ngayon, hindi ako makapag ng maayos. So proceed na lang tayo dito kagad sa kanyang chorus. So yung chorus niya naman dito mga ka-idol is D. So hindi ko na isisay sa inyong string kasi naturo ko na kanina, okay? Ayan, D, F sharp minor na, tapos B minor. So yung B minor sa second fret nakabar to, dito naman sa third fret, second string lang. Sa fourth fret naman ay third string to, fourth string naman ta, okay? B minor, tapos G, tapos E minor, tapos babalik lang kayo ng B minor, tapos D. Okay? So kung mapapansin nyo dyan, yung mga chords na yan, wala na silang open close parenthesis. So ibig sabihin, dodoblehin nyo na, gagawin nyo ng 2 beses yung strumming natin kanina, okay? Sa verse, kasi wala na siyang open close parenthesis. So dodoblehin nyo na, okay? So sasampulan ko kayo para may idea kayo kung paano siya tugtugin. So ganito naman siya sa chorus. Hindi ba pangako mo nung una, tiwala'y iingatan, baka naman sa susunod na habang buhay Tapos papasok yung verse 2. Di talaga inaasahan. Papasok yung verse 2. Okay? So proceed na tayo doon sa kanyang verse 2. So yung verse 2 niya dito mga ka-idol, same lang pero 1 times nyo na lang gagawin yung G, F sharp minor, E minor, tsaka D. Kasi kanina sa verse 1, 2 times. Ngayon 1 times na lang. Okay? So total same lang. Sasabihin ko na lang para hindi kayo malito. Okay? G, F sharp minor, E minor, tapos D. Okay? Tapos 5 G na. Okay? Pupunta kayo ng ulit ng G na 5 G na. Okay? 5 times na G. Okay? So sasampulan ko naman kayo ng kanyang verse 2 para mas maintindihan nyo. Okay? So ganito naman siya sa verse 2. May open close parenthesis rin yan pala mga ka-idol, ha? Nakalimutan ko na naman. May mga open close parenthesis yan. Okay? So ganito siya kapag kinantahan. Di talaga inasahan, magkagulot, magkagulatan, tahanang 5 times na G, pinaglaruan, sana napunta. Chorus, hindi ba pangako mo nung una, tiwala'y ingatan. So papasok na naman yung chorus na. Pasarap yung chorus ko ron, ha. So chorus ulit. Pagtapos ng chorus, pupunta na kayo ng instrumental doon sa susunod na habang buhay. Okay? Pupunta kayo doon ng instrumental. Okay? So pagkatapos ng second chorus, papasok yung instrumental. Okay? So yung instrumental niya rito is F sharp minor, B minor, F sharp minor ulit, F, tapos D. Okay, tapos papasok na naman ulit kayo sa chorus. Okay? So, ayun lang. Sana naintindihan nyo itong tutorial natin ngayon kahit parang medyo magulo, no? So, ayun lang. Bye-bye sa inyong lahat.